useless. Kasi magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo. Nag-waste ka lang time. Kaya kung ako abogado, pagkatapos po ng direct examination, may gusto ko, no cross examination. Si Presidente Estrada, impeach, hindi ba ang Senate President si Emile? At si Chief Justice naman ang presiding officer. Dahil Senate President siya, talaga siya katabi. Okay lang yung nakatabi ko, pero kontra pa rin ako na ang nagpipreside yung kasama niya sa majority na labag sa saligang. Okay. Sir, on the VP's non-attendance naman, maraming nagsasabi sa mga Nagpunta naman siya kanina, di ba? Oo, nagpunta siya dito, pero hindi siya nag-attend sa impeachment trial. At sinabi nga ng mga kritiko ng TV Sara na ito ay pagtakas sa accountability. Your statement on this? Sus Maria Joseph, paano magiging pagtakas yun? Unang-una, sabi nga sa Ligang Batas, ipinagpapalagayan lahat ng akusado, respondent, whether impeachment trial yan or sa isang hukuman, ang akusado ay pinagpapalagay ng inosente. Pangalawa, hindi siya kailangan magpakita rito, hindi niya kailangan magbigay ng ebidensya. Kasi sa saling batas, sinasabi, kung ikaw nag-abusa, ikaw ang magpatunay. So kung hindi mo magpapatunayan, bakit naman ako magpapatunay? Ikaw nag-aakusa sa akin. Hindi siya dapat pinagsasabi. Sir, malinaw na hindi lahat ng ipinipresenta ng prosecution panel ay nangangahulugan na guilt agad si VP Sara. Kagaya niya, bakit siya nagpresenta ng testigo niya? Ano bang pinapatunayan? Pinapatunayan niya lang na nagsalita. At authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung mga pahayag niya, isang criminal, isang impeachable offense, o hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Kasi yung pinuprubahan mo, hindi naman dinidispute ang kabila. May narinig ka bang na-dispute lang na, hindi sinabi yung Sana. Sinasabi lang, tingnan yung context man niya sinabi. Yun yung sagot sa tanong na nanganib ang buhay niya. Bakit niya sinabi? Kung baga, nagsusumbong siya sa taong bayan na may gustong pumatay sa akin. At ang tingin ko, papatay sa akin itong 3 taon to. Kaya, iganti niyo ako pag ako'y napatay. Alam niyo, ang sinasabi nila presiding judge o presiding officer, ang hayaan ng isang abogado, kabilang panig, na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanongin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number 2, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Pakinggan nyo. Abay, 2 oras at kalahati na po tayo nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si VP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni VP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So ano makuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun . Kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Kaya ang tanong niya, simple lang hindi naman ito naprobahan ang may kontrata siya ng assassin. So ang tanong mo, ito ba krimen ba ito? O baling asa lang ng Vice-Presidente? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban niyo. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala nga itong ginawa, kundi wala yung overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Sir, as a lawyer, what should be done? Kailangan bang ipagpatuloy itong impeachment trial o kailangan ihinto muna? At sa tingin ninyo, sa pakikinig ko po sa inyo, ay kailangan bang palitan ang presiding officer? Unang-una, dapat talaga hindi nila pinalitan. Kasi constitutionally, permanent pagpalit. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Kaya,
ang Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado? Pwede yung Senate President. Also, necessarily, ang presiding officer ng impeachment court dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batasyon ang Senado ang impeachment court. Ngayon, sinasabi nila, wala naman sinasabi doon na yung Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. Ang sinasabi lang doon, pag ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice, hindi ko maintindihan, napakasimple lang, simpido kung lang. Kaya nga sinabi yun, kasi yun ang exception to the rule. The general rule is, since that is an impeachment court, and the Senate is the impeachment court, and the Senate President is the presiding officer of the Senate, necessarily siya rin ang presiding officer ng impeachment court. Madali sabi, kasi general rule, lahat na impeachment ng impeachable officer sa BC ay sa Senate President. Siya ang exception lang doon kung Presidente. Yung rules na yung rules nga ng Senado, ginaya yung konstitusyon. Okay? Binago nila, mali pang pagbabago kasi hindi nila sinunod yung rules nila. Pangalawa, walang quorum yung inamyendahan nila. Bakit walang quorum? May 12 lang sila, 13. Isa pa. Maliwanag yung batas. Ngayon, kung medyo nalalabuan ka, ang sinasabi ng jurisprudence at ng regla, kung nalalabuan ka sa lingwahe ng batas, pumunta ka doon sa intensyon ng mga gumuhit ng saligang batas. Ipinakita naman kahapon na yung deliberation, nagpakita, nagpatotoo na talagang ang Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment trial kung hindi ang Presidente. Ang nililitis, ano ba bang gusto nyo? Ganun lang simple. Ngayon, hindi pa sila tapos, no? Ng direct. Sabi ko nga, it's a useless. Kasi magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo. Nag-waste ka lang time. Kaya kung ako abogado, kaya pagkatapos ko ng direct examination, sabi ko sa court, no cross examination. Paulo nag-iisip na papatay niya. Pwede yung kayo sa ilalim ng ating mata. Pwede yung isipin ang pinakamakarbal, dumal na krimen. You can imagine the worst of crimes. But if you do not undertake a step towards that end, hindi yung isang krimen yun. So, attorney, yung imagination, hindi yan pwedeng gawing ebidensya laban sa isang. Definitely. Definitely. Hindi yun. Useless. Kaya ever since sinasabi ko, walang patayan ang demanda kay Daysara. At talagang goal nila, siraan si Daysara, i-disqualify maging kandidato sa Pangunawan sa 2028. Yun lang naman talaga na yun nila, wala nang iba. Para manatili sila sa pangyarihan beyond their term. Lastly, Attorney Sal, what is your message to the Filipino people sa gitna po na nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sal? Well, nakikita po ninyo, lumalabas na yung matagal ko lang sinasabi, sige tuloy niyo yung impeachment trial para makita ang kasinungalingan at ang emptiness, ang barrenness ng mga akusasyon kay BP Daysara. Ngayon ay kita natin yung Indonesia na ito'y naratibo laban sa kanya, propaganda laban sa kanya upang siraan lang. Walang iba. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal sa oras po ninyo. Yan po mga partners, si Attorney Salvador Panelo, isa sa mga batikang abogado dito sa ating